Mapagpalang araw, kaibigan. Ba't kausap mo si Carding? Nandito po ako sa tahanan ni dating chairman, Gemo Saldanya. Magsasagawa po tayo ng Bible study rito. Yung mga dinisa, may nakausap mo. Ano po? Purihin ang Panginoon. Ano po? Ngayon, ang ating titignan ay yung nasa Biblia. O amen. Biblia ng mga pastor. Halimbawa, nangangaral ka. Anong ipapangaral mo? Dapat ang ipapangaral mo, yung nasa Biblia. Huwag mong ipangaral yung sarili mo. Na halimbawa, nag-aral ka, matalino ka. Hindi yun. Nung araw, meron kong pinangaralan po. First time ko sa pinangaralan, nagulat ako sa kanyang mga pamamarahan. Isa siyang retiradong West. Matandang babae. Yung binabanggit ng Biblia, binabasa ko, tinututulan niya. Kita niyo po? Tinututulan niya. May sarili siyang paniwala. Kaya tuloy, nasabi ko sa kanya, di magpagawa ka ng sarili mong Biblia at lahat ng gusto mo, ipasulat mo doon. At yun ang gamitin mo. Ano po? Pero sa Biblia, ito, ano ba yung nakalagay? Meron tayong babasahin dito. Diretso na, wala akong mapainansin. Ang sabi, Pahayag 1:3. Pinagpala, bumabasa ng aklat na ito. Karamihan naman bumabasa eh. Pero may mga reliyon na pinagbabawalan magbasa yung kanilang mga miyembro. Totoo yun. Pero ang nakalagay dito, bumabasa. Doon pala meron ng mali sa kanila eh. Wala yun sa Iglesia ni Cristo. Ayun, yun po sinabi ni dating chairman Gemo. Iglesia ni Cristo daw po. Totoo naman yan. Hindi ka pwede yung mawawa ang Bible nila. Kita nyo? Kanila lang, sila lang nakakaalam. Ganyan po kasi sila in nature. Ang mga nakikinig ng propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Anong una? Bumabasa. Ikalawa, nakikinig. Ikatlo, gumaganap. Tatlo. Tapos pagbabawalan mong bumasa yung mga tao, Sila lang may habak. yan. Ang sasabihin nila, kami lang mga ministro ang may karapatan. Ay, hindi pwede yun. Yan ha. Isang reliyon yan. Nagkikipaglaban yan. Nagkikipagdebate pa kung kani-kanino. Pero yung kanilang ginagawa, Sila lang nakakaalam. hindi yun na nakasulat. Kita nyo? Isa pang patunay. Kaya bawal dagdagan. Yan. Mukhang marami nalalaman po si chairman. Sa kanila. Ito pa. Sa Josue. Tignan natin. 1:8. Ang sabi dito, Huwag mong kaliligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Anong sabi? Basahin mo araw at gabi. Pagkatapos, babawalan kang magbasa. Hindi po pwede yun.
Para kang ginagawang uto-uto o Ganun eh. walang pinag-aralan. Sipin mo, nag-aral ka, nagtapos ka, titulado ka. Pagkatapos, darating ang ministro, sabi niya, huwag kang magbasa. Kami lang ang may karapatan. Kamahagi mo. Hindi ba? Hindi ba napakalaki pong kasinungalingan niya ng Diablo? Ah. Pagbulay-bulayin mo, araw at gabi. Ano pa pagbulay-bulayin? Di basahin mo, tsaka mo namnamin. Bulayin mo. At anong sabi niya? At anong nakalagay? O, tignan natin. Pagbulay-bulayin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasa doon, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Yun. Napakagandang pangako. Ano po? Masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano sikreto? Di magbasa ka at sumunod sa nabasa mo. Ganun lang naman po ang sikreto eh. Yan ang tamang pananampalataya. Hindi yung ginagamit mo ang Biblia, niloloko mo naman ang kapwa-tao mo. Ginagamit mo ang Biblia, minumura mo naman ang kapwa-tao mo. Binabasa mo ang Biblia, ginagamit mo ang Biblia, sinasabi mo sa mga tao, huwag kayo kakain ng baboy. Okay, bawal daw. Nagbabasa ka ng Biblia, huwag kayong maligo pag mahal na araw, patay ang tubig. Mali yun. Lahat po yan ay mga pananampalataya ng mga buwang. Duwang pananampalataya ang tawag ni Pablo dyan. Walang pinagbabawal ng Diyos. Alam niyo- Bawal pag kamali lang. Alam niyo po, ayun nakasalagay naman eh. Yung nabasa mo, sundin mo. Oh. Yun ang nakalagay eh. Oh, maliwanag ba, kaibigan? Huwag nyo nang gawing dahilan ang inyong pagiging reliyoso. Kunwari, basa-basa kayo ng Biblia. Pero pagdating sa inyong deliver, iba. Binabago ninyo ang nakasulat. Huwag nyo pong baguhin. Oo, meron nakalagay dyan, bawal kayong kumain. Pero may kinauukulan. May kinauukulan. Hindi lahat ng tao. Halimbawa, yun na lang sa lumang tipan, huwag kayong kakain ng ganito, huwag kayong kakain ng ganyan. Sa mga Hudyo lang yun, sa Israel lang yun, ng panahon nila. Pero pagdating sa bagong tipan, iba na ang utos. Ang mahirap, hanggang ngayon, nakatali pa rin sila sa utos sa Israel. Hindi naman po sila Israel. Mga hentil tayo, tayong mga labas ng Israel, tayong mga hentil. Oh. At tayong mga hentil, ang ating, sino bang apostol ng mga hentil? Ito, basahin natin. Ito, sabi ni Jesus, kayong mga hentil, ito ang inyong apostol. Kailangan yung apostol na yan na binanggit ni Jesus, yung sinulat niya, yun ang susundin mo. Kasi apostol niya yan eh. Tagapagsalita ni Jesus yan. Ito, babasahin ko ha. Biblia binabasa natin. Hindi tayo nag-iimbento. Sa 26 ng Gawa, 12. Oh. Ang title nito, isinalaysay ni Pablo kung paano siya sumampalataya. O, ibig sabihin, hindi pa mananampalataya ang Pablo. Kanya lang, kinukwento niya ngayon, kay Aring Agripa, ang kanyang pananampalataya. 12. Po, ngayon, baka sabihin nyo, hindi si Aring Agripa, ito. Doon sa 21, ay 26.1, doon na simulan. Sinabi ni Agripa kay Pablo, o yan,
Si Agripa ang kausap niya. Mahari ka nang magsalita para sa iyong sarili. Inihunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang nagtatanggol sa sarili. Yan. Wala siyang abogado. Siya mismo, inaabagaduhan niya ang kanyang sarili sapagkat binigyan siya ng karapatan ni Haring Agripa na ano? Pablo, ipagtanggol mo sarili mo, magsalita ka. Yan. Kaya eto na ang salita ni Pablo. Sa 12, yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Haring Agripa, taglay ang kapangyarihan na paintulot ng mga punong pari. 13, ng katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14, kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Kasi, tinanong ko siya, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Ito na po, sa 16, pagtatalaga kay Pablo bilang kanyang apostol. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakikita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Kaya tayong mga hentil po, ang apostol natin sa Biblia ay si Apostol Pablo. Kaya yung mga sulat ni Pablo, kailangan. Anong sabi ni Pablo? Sa kanyang epistola, basahin ko po. Dito po sa unang Korinto. O, tingnan natin. 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yan ang sinabi ni Pablo. Kaya tayong mga hentil, tayong mga Pilipino ay hentil, tularan natin si Pablo. Gaya ng pagtulad niya kay Jesus. Anong tutularan mo kay Pablo? Yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Amen. O tuloy, 18. Gawa 26:18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Yun po. Itinalaga niya si Pablo bilang kanyang apostol. At si Jesus Christ din po ang nagturo kay Pablo kung ano ang kanyang ipapangaral. Kaya sabi ni Pablo, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang tutularan natin yung pagsunod ni Jesus sa kanyang ama. Ang pagsunod naman ni Pablo kay Jesus, tayo naman, susunod tayo gaya na sinabi ni Pablo, tularan niyo ako. Imitate me as imitate Christ. Kaya kung meron man tayo kokopyahin, yun na sa Biblia kay Pablo. Kapag sinunod mo si Pablo, okay ka sa Diyos. Okay ka kay Jesus. Magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus. Bakit po? Tama ang ginawa mo. Pinaniwala na mo si Pablo. Meron ba tayong binabago dyan? Wala. Yung mga ibang reliyon, yung tinuro ng kanilang mga founder, yun ang sinusunod nila. Huwag kayong magbasa ng Biblia kasi hindi nyo maintindihan yan, hindi nyo maunawaan yan, kaya kami lang ang may karapatan. Sino nagsabi sa iyo niyan? Yung isa naman, yung palamura, patayin nyo ang ilaw, babasahin ko ang Biblia.
Saka man nakakita papatay mo kagaya po ngayon, bukas ang ilaw, kaya nakikita nyo ko, nakikita ko din ng Biblia. Pag pinatay yung ilaw, makakabasa ba ako? Kaya baka na lang po yun. Patayin yung ilaw, babasahin ko ang Biblia. Kailan pa nangyari yun, mababasa mo ang Biblia. Baka sa 2 talata, 3 talata, magkamali ka na eh. Sige, mamaryado mo nga ang Biblia. Sigurado ka ba? Yan ang programa nila. Itanong mo kay Soriano, ang Biblia ang sasagot. Ang dami pong nagtanong, hindi niya kaya sagutin eh. O, kayong mga alipores ni Soriano, hindi ba totoo yan? Pag hindi niya kaya sagutin ang tanong, ano sasabihin ni Soriano? Assignment nyo yan. Pag sinabi ni Soriano, assignment nyo yan, hindi niya kaya sagutin ang tanong ninyo. Pero ng programa nila, sa datindahan, magtanong kayo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ang daming tanong, hindi ayaw niya nga sagutin eh. Sumagot nga, pumalpak. Sabi nung nagtanong na kabataan, meron bang pit ang Diyos? Sabi niya kay Soriano. Ang sagot ni Soriano, alam niyo kung ano? Merong pit ang Diyos. Dapat sagutin niya sa Biblia. Eh wala kang mababasa sa Biblia, ang Diyos may pit. Paano ngayon yung programa nila? Magtanong ka kay Soriano, ang nagtanong ka bataan. At ang Biblia ang sasagot. Wala naman mababasa eh. Na nakalagay, ang Diyos ay may pit. Alam niyo po ba anong palusot ni Soriano? Kanyang kayabangan. Narinig ko sa kanya yun eh. Yung kanilang mga video. Ito sagot Yung kabataan makulit eh. Hindi makasingit si Soriano. Sabi niya, sandali lang. Sagutin ko muna yan. Makulit yung kabataan. Kasi ang tanong ng kabataan, Brother Eli, meron pang pit ang Diyos. Ang sagot ni Soriano, meron. Ngayon, dapat ang gawin ni Soriano, patutunayan niya sa Biblia na meron pit ang Diyos. Kaya sabi niya, sandali lang. Sabi niya doon sa makulit na nagtatanong na batang lalaki. Alam niyo po ba ano sinagot ni Soriano? Hindi niya po binuklat ang Biblia. Kasi alam niya, walang nakasulat eh. Na nagkasubuhan na. Kaya kasi ang programa nila, itanong mo kay Soriano, ang Biblia ang sasagot. Ang problema, walang nakasulat sa Biblia. Ito sagot ni Soriano. Kaya na pa, sabi ng kaba, no, sabi ng bata. Ano sagot niya? Kung ikaw mayroong pit, di may pit din ng Diyos. Sabay tawanan yung alipores ni Soriano, palakpakan sila. Palakpakan sila. Sabi ng bata, no. Yan ba yung magaling na sinasabi nila? Lahat daw ng tanong nasasagot niya. Sumagot nga, palpak naman. Kung minsan, hindi niya sinasagot. Ano sabi niya? Assignment ninyo yan. Kaya nga nagtatanong, hindi alam ng tao. Kaya gagawin mo pang assignment nila yan. Ibig sabihin, hindi niya rin alam sagutin. Kung minsan po, siya mismo eh. Eli Soriano dito. Iba yung sinabi nito, kinukontra naman ito. Kaya yung aral ni si Eli Soriano, magkakontra. Sa isang programa niya, sabi niya, kaya natatawa ako sa kanya. Hindi ko mo meron luklukan ng Diyos sa langit, sabi niya, ay meron ng pit ang Diyos. Siya mismo naman talaga eh.
Yang kalokohan mo, Soriano, patay ka na. Pero kayo mga taga Heli Soriano dyan, hindi ba yan ang sinabi ni Soriano? Hindi ko mo may luklukan ng Diyos sa langit, ay may pitala, ay may pitan Diyos, sabi niya. Oh. Pati po yung mga ibang, ayun, mumurahin ka pa. Papalakpakan sila pag nagmumura siya. Nakita nyo ba yung video niya? Nasa harap ng pulpito, dura siya ng dura. Pe! Pe! Napanood ko yun. Sabi ko, ano ito, kababuyan. Habang nagsasalita sa harap ng tao sa pulpito, dumudura siya. Pe! 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 Anong klaseng tao yan? Ako may napanood pa ako dyan eh. Grabe. Kaya hindi ko naisisiwalat yun. Nakakarimarim. Yun nakita kong video. Ngayon, kung gusto niyo malaman, tanong niyo sa akin. Ayaw ko sabihin niyo. Pero, kita ng dalawang mata ko yun sa video. Na, dating-dahan. Karimari-mari. Okay. Ginagamit ang Biblia para magpasikat. Oh. Hindi ganon. Ginagamit ang Biblia upang ituro ang laman ng Biblia sa tao. Hindi para magpasikat ka. Ako hindi po ako nagpapasikat. Maraming nagagalit sa akin kasi kaya sila nagagalit kasi hindi nila matanggap yung nakasulat. Yung nakasulat na binabanggit ko, hindi nila matanggap. Kaya galit sila sa akin. Kaya minumura nila ako sa social media. Anong sinasabi ko naman? Pagsasagutin ko sila. Ba't kayo nagagalit sa akin? Nagbabasa lang ako ng Biblia. Yan lang ang naman ang sinasabi ko. Yun ang pinopost ko. Kung hindi kayo naniniwala kay sulat ni Pablo, umanap kayo sulat ni Pablo na yung sulat niya, kinokontra niya. Oh. Isang kamangmangan ng tao yan. Kunwari, reliyoso, gumagamit ng Biblia, nakikipagbakbaka sa debate. Akala mo hubod ng galing. Marami na po ako sinupalpal sa mga ganyan. Iba't ibang klaseng reliyon po. Hindi ako nagmamayabang sa biyaya ng Diyos. Sinupalpal ko sila. Anong gamit ko? Biblia. Meron pang isa reliyon eh, yung Jehovah Witness. Yung mismong Biblia nila ang ginamit ko. Napaya yung mag-asawa. Nang napaya yung mag-asawa, yung kanilang anak, kung makatingin sa akin, akala mo kakain ng tao. Siguro sabi niya, kasalanan nila eh. Nagmamagaling sila. Pinabayaan ko sila nagsalita. Yung kanilang natutunan sa Jehovah Witness. Pagkatapos, ginamit ko yung Biblia nila. Doon sila napahiya. Kaya kung makatingin yung anak, lalaki, akala mo kakain ng tao. Siguro, napahiya ko yung kanyang magulang, yung kanyang nanay at sa kanyang tatay. Alam niyo po ba ano sinabi ng tatay? Sa susunod, huwag ka nang pupunta rito. Sabi ko, sa totoo lang, hindi naman kita hinahanap eh. Nakausap ko yung kapatid mo. Sabi ng kapatid ko, kapatid mo, hanapin kita. Hirap nga ako humanap sa'yo dito eh. Kahit na sino tanongin ko, hindi ka nga kilala ka ako eh. Nasa kalagitnaan ka pala. Oh. Hindi naman kita kilala ka ako. Ngayon,
Kung pinagtatabuyan mo ko, di, alis na ako. Di naman kita kilala ka ako. Ang mahirap sa iyo ka ako. Nagmamagaling kayo. Ayan, Biblia nyo. Sinupalpal kayo. Eh di pahiya kayo. Ayun, nagagalit ka. Biglang bawi siya. Hindi pala. Pwede ka na mamasyal dito. Ayan. Pero, sabi niya, pag namasyal ka dito, kwentuhan na lang tayo. Siguro, nakapag-isip-isip eh. Kaya biglang bawi. Kanya lang, gusto niya, kwentuhan na lang kami. Ay, hindi naman po pwede yun. Hindi naman ako pupunta ron para magpagkwentuhan lang sa kanila. Sabi ko, hindi po pwede yun. Kaya ako nagpunta rito, nangangaral ako. Kung ngayon, ayaw mo yung aral ng Biblia. Eh, Biblia mo nga, ginamit ko ako. Hindi ko, yung Biblia ko nga, tinago ko na eh. Hindi ba napakalaking kahiyan yan? Binalikan ko pa ba yan? Hindi na. Binalikan ko yung kapatid na nagutos sa akin, nahanapin itong kapatid na mayabang. Sabi ko, ibang klase pala yung kapatid mong yun. Akala mo, napakagaling. Sabi ng kapatid niya, kaya nga pinapunta kita ron eh. Iba yung kapatid ko. Kumbaga isinugod niya ako. Ibig sabihin, yung kapatid. Eh seaman, retirado seaman, matanda. Siyempre, sa tingin niya, macho ito. Niya lang, giniba sila ng Biblia nila. Ako, hindi po ako nagmamayabang. Biyaya ng Diyos, yung sinabi ko, marami na akong sinupalpal na reliyon. Hanggat tawag po yung Biblia. Itong ginagamit ko. Meron akong babasahin. Sabi ni Pablo, halimbawa, kapag ang isang tao palamura, kapag wala sumusuway sa kanya, ano magiging implikasyon nun? Yung pagmumura tama. Kasi wala sumusuway eh. Di po ba gano'n? Ngayon, sabi rito, alam niyo po, taga-probinsya ako. May kiniabi mga tana. Noong nakatutong po ako dito sa Tondo, dito ko po nakita ang mga tao kung paano sila magmura. Kapag nakikipag-away, nagmumurahan. Nagkwekwentuhan lang, nagmumurahan. Masaya sila, nagmumurahan sila. Walang pinagkaiba. Anong tawag doon? Palamura. Oh. Mabuti ba yung palamura? Bawal nga sa Biblia yun. Eto, meron kong babasahin. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ngunit ikaw, Timoteo, magpatuloy ka sa mga haral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang nagturo sa iyo nito. Oh, sino nagturo kay Timoteo? Si Pablo, na-convert na si Timoteo. Kaya yung aral na tinanggap mo sa akin, sabi niya, magpatuloy ka. Alin ang ipagpapatuloy? Yung natutunan niya kay Pablo. Kasi, mula pa ng pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, ito, Biblia, na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapag-ipaginabang sa pagtuturo ng katotohanan. Number 1. Sa pagsaway sa kamalian. Number 2. Sa pagtutuwid sa likong gawain. 3. At sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 4. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap
at tanda sa lahat ng mabubuting bagay, mabubuting gawain. Oh, yung nagmumura, pag hindi mo sinawayan, akala niya tama yung pagbumura. Kailangan sawayin mo siya. Gagamit ka ng Biblia. Para ang Diyos ang sasaway ngayon sa kanya. Hindi ikaw ang sasaway. Halimbawa, abogado, nagmumura. Sasawayin ko ba? Hindi naman ako abogado. Ano sasabihin niya? Hindi ka naman abogado ah. Siyempre, tingin niya sa kanya sarili, marunong. Abogado. Ewan ko, kung di ka panilya. O baka naman. Okay. Sabi ni Pablo, yung banal na kasulatan ang gagamitin pa pagtuturo ng katotohanan. Yung mali ng isang tao, sawayin mo siya, gagamitin mo ang Biblia. Kaya ngayon, yung nangyayari, kahit ano saway mo, hindi natututo yung tao kasi nga wala kang ginagamit na Biblia. Nagmamarunong ka lang. Minumura mo pa. Dapat gumagamit ka ng Biblia para bahala ng Diyos sa kanya. Panghuli. Panghuli. Alam niyo, pag sinabi panghuli, marami nang pumapalakpak. Bakit? Matatapos na yan. Di po ba ganon? Eto. Sabi ni Pablo. Pablo na naman. Sabi ko nga po, apostol si Pablo na mga kahintilan tayo. Chapter 6. Efeso. Eto. Mga magulang. Ang kausap po yung tatay, nanay. Or, kung sino man yung guardian ng bata. Sila yung parang magulang ng bata. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Yun ang gagamitin mo, aral ng Panginoon Diyos kapag sasawayin mo ang isang tao. Bawa, nagmumura siya. Pare, huwag kang magmura. Ang sabi ng kasulatan, bawal magmura. Mapapahimpyerno ka dyan. Sabi ng Panginoong Yesus. Ngayon, magmatigas ba siya? Bahala na si Yesus sa kanya. At least ginamit mo yung salita ni Yesus. Ganyan po ginagawa ko. Kapag minumura ako sa social media, pinopost ko po yung mga talata ng Biblia tungkol sa mga palamura. Ano sasabihin ko? Kayong mga palamura, anak ni Satanas, ipopost ko yun. Sabi ni Jesus, anak kayo ni Satanas. Magalit. Kaya gagalit sila sa akin eh. Ang problema, imbis na magpasalamat sila, meron sila natututunan, nagagalit pa. Pag nakita kita, babariling kita. Mapagbanta po sila. Naturing ang may reliyon, papatayin daw ako. Ito, buhay na buhay ako. Salamat sa Diyos. Meron talagang nagbanta. May dalang. Ganyang kahabang kutsilyo. Inaasahan niya pang gano'n, no? Salamat sa Diyos. Tuwing nandun yon, wala ako. Tuwing wala yon, nandun ako. Hindi kami nagtatagpo. Minsan nagtatagpo kami. Disyembre yun, malamig. Naka-jacket ako. Pero yung kamay ko, nasa bulsa ng jacket ko. Kaya hindi niya ako malapitan. Nakala niya meron akong karga dito sa jacket. Kung nakikita niya, winawag-wag ko yung kamay kong ganyan, baka sugurin niya ako. Salamat sa Diyos, matalino talaga ang Diyos. Pinaisip sa akin na yung kamay ko, nandun sa bulsa ng jacket ko. Yung dalawang kamay ko.
Siguro naisip ng tao na yon, baka may dala ako. Oh. Ngayon, nasa na yung tao na yon? Namatay di sa saksak. Hindi man sila nakakuha ng katarungan. Eh bakit? Yun na naksak, lumipad na. Kung saan siya nagdula. Sino nga habulin mo? Mayabang yung anak. Ayun. Praise God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin ngayon. Ang katotohanan. Na dapat kung ano po yung nakasulat, yan lang yung sinasabi. At kung ano yung nakasulat, dapat yan lang ipaunawa sa tao. Bakit? Kasi po, pag sinunod namin yon, sinunod ka namin. Amen. Buksan mo mga puso ng tao, Panginoon Diyos, kung sila man ay namamali, sana may tuwid po sila. Ikaw lang may karapatan magtuwid. Wala po kaming karapatan dyan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Ay mga nasiran, i-share nyo din po sa iba. Ito po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye. Tignan po natin si Chairman. Baka kala nyo wala akong kasama rito. Ayan po si dating Chairman Gemo Saldanya. Nasa loob po kami ng tahanan niya ngayon para magsagawa ng Bible Study. Barangay 97, Sonny, District 1, Tondo, Manila. O Chairman, picture tayo. Isa pa, sandali lang, kunin ko yung Bible. Ayan, hanggang dito na lamang po ang aming munting video ng ating kaibigan na si Chairman Gemo Saldanya. God bless us all po. Bye-bye!